Hello guys! Isa ka rin ba sa nahirapan mag-login sa SSS portal dahil nagbago na ang iyong cellphone number? Or isa ka rin sa OFW na hindi kayang mapa-update sa SSS branch ang kanilang mobile number records? Itong video na to ay hopefully makatulong sa inyo para hindi na kayo pumunta sa SSS branch at kaya nyo nang makalogin sa SSS portal kahit walang OTP galing sa inyong cellphone. So, let's start. So, dito po sa search bar natin, search lang natin sss.gov.ph. And then, ito po yung lalabas. So, dito, select natin yung create my.sss account or login. Tapos, dito naman, select natin yung member login. So, dito, type lang natin yung ating user ID and password. And then, ito naman po yung OTP na sinend na daw sa ating SMS. Sabi dito, if your contact information has changed, please visit the nearest SSS branch to update your details or set up TOTP for added security. Keeping your information current helps ensure the safety of your transactions. So, kailangan daw po natin mag-set up ng TOTP kung hindi natin kayang ma-receive yung OTP sa ating mga mobile number. So next, select po natin yung 3 dot dito sa taas. Kasi kailangan nating i-set up yung TOTP using the desktop site. So select lang natin and then select desktop site. And then, ito na po yung lalabas. So, kailangan po natin mag-login using our user ID and password. And then, click natin yung next. Ayan. So, dito po, meron tayong instructions. Nakalagay dito, number 1. Below, you'll find your generated QR code and secret key. For security purposes, please capture a photo of this screen to securely retain a copy. So, screenshot nyo daw to. Nakasama yung QR code at saka yung secret key. Second, download and install the Authenticator app. So, para sa mga desktop or laptop users, download tayo ng Authenticator. Para naman sa mga mobile device users, first, mag-download tayo ng Google Authenticator gamit ang App Store for iOS devices at download naman tayo ng Google Authenticator para sa mga Android users. Magda-download tayo sa Google Play Store. And then third, set up the time-based one-time password or yung TOTP in the Authenticator app either by scanning the QR code or manually entering the secret key. So, unahin lang po natin gawa ng tutorial yung Authenticator po for desktop or laptop users. So, pag nasa desktop kayo, ganito, pag meron kayong nakita na mga dot dito sa right side, katabi ng inyong email address button, hanapin nyo lang po yung Chrome Web Store or pwede niyo ring i-search sa search bar, Chrome Web Store po. Tapos, pag nasa Chrome Web Store na kayo, type nyo lang Authenticator. Tapos, hanapin nyo yung ganito na merong symbol. So, yan na po yung Authenticator app na yan. Tapos, add to Chrome lang natin. And then, select natin add extension. Ayan. So, dito naman, pag may nakita kayo na parang puzzle dyan, ibig sabihin yan yung mga extensions. So, ipin nyo lang yung Authenticator para lalabas siya dito sa ating mga tabs para easy access na lang natin. And then, pwede na tayo mag-scan ng QR code. So, ganito po yung
scan, select nyo yung button, and then drag nyo dito sa tapat ng QR code. Ayan, sabi dito na-add na daw sa ating authenticator. So, ito na po siya. Ito yung 6-digit na TOTP na ika-copy natin. Copy nyo lang yan. And then, ipe-paste natin siya dito sa may OTP na box. So, ayan po. And then, click next. And then, sabi po dito, you have successfully enabled the TOTP feature. And then, click po natin yung login. So, ito naman po yung tutorial for mobile device para sa Google Authenticator. So, punta kayo sa Google Play for Android users. And then, install nyo lang po si Google Authenticator. And then, after ma-install, click nyo lang tong open. And then, select nyo lang dito, get started. And then dito, pinapakita yung email address nyo na nakakonect sa Google. And then, scan nyo na po yung QR code. Ito po yung demo. Scan, and then allow. And then, scan nyo na po yung code. So, ito po yung sample ng Google Authenticator na merong 6-digit na PIN. Bale, nagre-refresh po yung PIN na yan or OTP for 30 seconds. So, copy nyo lang yan and then paste nyo dito sa OTP na box kagaya po ng process sa laptop or desktop. Ayan. So, click nyo na yung next and then successful na po yung TOTP. And then, click login. And then, type nyo lang po yung user ID and password and then sign in. So, ngayon po, dalawa na yung makikita nyo na login. Yung isa, OTP. And then, yung isa naman po is yung TOTP from your authenticator. So, syempre, select natin si TOTP. So, ngayon, makikita na natin or ma-access na natin yung ating SSS portal. At pwede na rin natin i-update yung ating mobile number. So, punta lang tayo dito sa ating profile. And then, select My Details. And then, Update Information. And then, dito pwede na natin baguhin yung ating mobile number. So, after yung ma-update lahat yan, click next. So, sa akin, updated naman na siya. So, hindi ko na kailangang mag-update. So, follow nyo lang kung ano yung instructions ni SSS. Kung makarating kayo sa submit na button, submit nyo. And then, for sure, it will reflect for how many days bago nyo makita sa inyong detailed information. So, yun lang po. And I hope nakatulong po ako sa inyo.